Paboritong workout, side lateral raise. Drop set ang ginawa ko dito. Una muna 12 kilo na 8 repetition. Tapos susundan ko yan ng 10 kg na 8 repetition pa din. Tapos meron pang pangatlong drop set yun, yun ng 8 kg naman. Pero 8 repetition pa din yun. Tuloy-tuloy lang, walang pahingahan yung tatlong drop set. Saka hanggat maaari nagpo-post ako ng kahit papaano dun sa taas. Saka hindi ako gumagamit ng gasinong momentum yan. Dati nga pala ang binubuhat ko sa side lateral raise ay 16 na kilo. Pero hindi maganda yung form nun at masyado akong gumagamit ng momentum. Kaya binawasan ko na lang. 12 kilo na lang ngayon. 8 repetition pa din. Pero ayan ito na yung force repetition. Pinipilit ko hanggang sa uli. Tapos ito na yung pangalawang drop set. 10 kilo naman. 8 repetition pa din yan. Kung makikita mo nagpo-post ako ng bagya sa taas. Pinipilit kong i-post to hanggang maaari. Yan. Pinakamatagal na post pero hanggang doon lang talaga yan. Wala pang 1 second yung post. Ito na yung last set, pangatlong set doon sa drop set. 8 kilo, tapos 8 repetition. Dahan-dahan pa din ang repetition para damang-dama ng ating side delt yung bawat babataas ng dumbbell. At dahil pre-exhausted na nga yung aking side delt ay hindi ko na siya ma-hold ng matagal sa taas. Rear delt, ito yung hindi ko na-workout dati pero ngayon lagi nang included sa shoulder workout yan. 11 kilo ang ginawa ko dito times 16 na repetition. 3 workout lang ang ginagawa ko para sa shoulder, side lateral para sa side delt, rear delt fly para sa rear delt, saka overhead press para sa front shoulder. Bali tigi isang set lang din ito, isang set dito sa rear delt, isang set sa overhead press. Doon lang na iba sa side lateral dahil drop set yun ay. Ito na naman ang isa sa paborito kong workout, barbell overhead press. 55 kilo ang binuhat ko dito tapos nakapitong repetition ako. Ang mismong focus ko dito at emphasis ay yung mismong eccentric repetition or yung lowering part. Dahan-dahan para damang-dama ng muscle ko. Kaya madaling ma-exhaust yung aking shoulder ay dahan-dahan baga yung aking pagbaba. Yun. Isa pa din sa mag-a-add ng intensity, hindi baga madalian. Nagsuswitch din ako ng stance ng paa para mabalanse yung strength ng left and right. Tapos yan, mismong emphasis na nga dyan yung eccentric repetition. Nung previous workout ko sa barbell overhead press ay 60 kilo ang binuhat ko tapos nakapitong repetition din ako. Pero binawasan ko na ngayon ng 5 kilo para mas lalo kong ma-emphasis yung dahan-dahang pagbaba.
Dito ako na-excite magbuhat ay sa weighted dip. Kumbaga, may squat sa lower body. Ito ang squat ng upper body. Yan. 55 kilo ang ginawa ko dito. Tapos naka-4 na repetition ako. Samantalang nung dati kong workout, 55 kilo ang ginawa ko. Pero naka 5 repetition ako. Humina ata ako ngayon . Pero ganun pa man, dahil siguro quality yung pagkaka-eccentric rep ko dun sa barbell overhead press. Ayan. Ito na yung last repetition. Ipipilit ko pa sana ng ika-5 repetition pero hindi ko na kaya. Kaya eccentric repetition na lang ang ginawa ko dito. Ang nawa-workout nito ay mismong tricep, lower chest. Yan. Quality. Saka natatamaan din dito ng bahagya yung shoulder. Yan. Tapos dito, superset na ang ginawa ko dito. 1 kilo yung kadina tapos 16 na repetition. Mabilisang repetition. Yan. Ang purpose ko nga pala sa mga workout ko, ang dinidevelop po dito ay lakas at power. By-product na lang yung muscle mass. Kaya yung mga buhat ko ay medyo powerlifting style. Pag hindi pa naman lumabas ang abs dito ay weighted upside down core up. 4 na kilo yung dumbbell plate. Yun. Tapos dahan-dahan ang ginagawa ko dito. Nagpo-pause ako sa taas para contract yung ating abs muscle. Yun. Tapos hindi ko tinutuwid yung aking katawan para medyo yung tension ay constant. Dahan-dahan, tapos nagpo-pause sa taas, tapos hindi ko ini-straight yung katawan. Yan. Solid na solid. Sa weighted hanggang 8 repetition ang kaya kong gawin dito sa upside down core up. Tapos tatanggalin ko na yung weighted, then hanggang 13 repetition naman ng body weight na lang. Yan. Pag hindi pa naman nagka-abs din yan. Lahat naman tayo may abs, nakadepende na lang yung strength nun, yung shape, saka yung definition kung ini-ensayo mo ba ito sa papamagitan ng core up or toes to bar. Yung iba lang natatapunan siya ng white adipose tissue kaya hindi nakikita. Let's go! Pagkatapos ko mag upside down core up, sinusundan ko kagad siya ng upside down deadlift. Ang gagawin ko dito ay 14 na repetition tapos slow concentrated repetition. Dahan-dahan lang ba? Quality over quantity. Daman-dama talaga nung abs bawat babataas niya. At dahil nga tuloy-tuloy yung aking repetition, hindi nag-i-straight sa baba yung katawan ko, ay tuloy-tuloy ang stimulation nito, kaya yung contraction nito ay solid na solid. Tayo ay isang nati hybrid athlete. Bakit hybrid? Dahil ini-incorporate natin yung iba't ibang training sa ating lifestyle tulad ng yoga, breathwork, calisthenic, weightlifting at bodybuilding. Yan. Napaka beneficial ng mga yan. Lalo na yung yoga saka breathwork. Yung yoga para sa flexibility, yung breathwork para sa baga natin sa lungs. At isa pa, hindi ako gumagamit ng kahit anong supplements or PED dahil mas more on healthy lifestyle ako, healthy living, paleo diet. Ang mga kinakain ko lang yung available dito sa probinsya, gulay, prutas, karne, isda, saka mga itlog. Yan. Ang mismong source of protein ko talaga na pinagkukuhanan ay yung native free range egg. Pero minsan naubusan din yung manok namin kaya yung ordinaryong egg na lang. Ang mga iniwasan kong kainin na yung overly processed, yung napakadaming preservatives, napakadaming ingredients. Nung sinaunang panahon naman walang mga ganun .